Ako ang hadlang? Tanong niya. Hindi. Kaya wag mong sisihin ang sarili mo. Ang totoong hadlang, yung prinsipyo ng kuya mo. Siya ang nagpasyang gawin kanyang prioridad. Hindi mo siya pinilit. Pero sa pagkakataong to, hindi na siya na-console ng paliwanag ni Daniel. Tumulo ang luha ni Angeli sa tindi ng guilt. Ngayon lang niya na-realize ang laki ng pagsasakripisyo ni Sam para sa kapakanan niya. Pagsasakripisyong kung minsan hindi niya pa magawang i-appreciate. Naging higpi ang tahimik niyang pagluha hanggang sa tabihan siya ni Daniel at akbayan. Hindi niya na pinigil ang sarili. Di na siya nag-alala sa pagkasira ng poise. Kahit alam niyang ang badoy-badoy niyang tignan kapag umiiyak na rin siya sa balikat ni Daniel. Kuya? Sumungaw ang ulo ni Angeli sa pinto ng silid ni Samuel. Pwede ba tayo mag-usap? Sure. Nagangat to ng tingin mula sa nilalamay na trabaho. Halika. Pumasok siya at naupo sa gilid ng kama nito. Pinagdaop niya ang mga kamay sa kandungan. Nininervyo siya dahil hindi siya sanay makipag-usap ng heart-to-heart sa kapatid. May problema ka ba? Sa kabila ng tensyon, natawa si Angeli. Hindi ako, ikaw. Ako? Tungkol kay baby. Diniretsa niya na ito. Sandaling natigilan si Sam tapos ngumiti. Pero nahuli pa rin niyang mabilis sa paglatay ng kirot sa mga mata nito. Anong tungkol kay baby? Sabihin mo sa kanya, umuwi na siya? Ayain mo siyang magpakasal, total kuya. Kahit may asawa ka na, alam kong di mo pa rin ako pababayaan. Siyempre naman. Pero bakit pumasok sa isip mo ang kasalan? Alam ko naman kuya eh. Sinabi sa akin ni Daniel kaya hindi mo niyayaya ang girlfriend mo dahil ako ang priority mo. Sabi niya gusto mong masigurong magtatapos ako bago nakokonsensya ka? Putol ni Samuel. Gusto kitang sumaya. Masaya naman ako. Sabi nito, kasi you make me proud. Mabait kang kapatid. Wala akong malalaking problema sa'yo. Pero nagka-problema ka kay baby. Hindi ikaw may gawa nun. Ako. Kasi sa totoo lang, aaminin ko sa'yo, Angeli. Nagpabayarin ako sa relasyon namin. Puro ko trabaho. Dahil gusto mo akong buhay ng mahusay. Hindi rin. Ang totoo niyan, puro ako trabaho kasi nasilaw ako sa power. Promotion after promotion. Sige ako pagkayod. Kaya kita mo pati ikaw, napabayaan ko rin. Ipinarealize sa akin ni baby ang pagkakamali ko pero huli na. Wala na. Pwede mo siyang sulatan? Excited na si Angeli. Pabalikin mo siya please kuya. Hindi na pwede. Kasi kaya siya nag-abroad hindi lang para magtrabaho. Hindi ko to sinabi kay Daniel pero ang totoo niyan, mag-aasawa na rin siya. Kaswal na amin ni Sam, ngunit ang mga mata nito ay kababakasan ng kirot. Shocked si Angeli. Pero akala ko, sabi ni Daniel, mahal ka niya. Mahal nga kung sa mahal. Kaya lang kailangan ni baby ang financial security. Kasi ang nanay niya may cancer sa breast. Malaking halaga ang kailangan for operation. At kaya yung ibigay ng pakakasalan niyang foreigner. In a way, nakadama siya ng simpatya kay baby pero mas nanaig ang paghihimagsik niya. Selfish siguro siya dahil kahit naunawaan niyang desperasyon nitong suporta ng ina, mas nagagalit siya dahil sinaktan nito ang kanyang kuya. She does not deserve you. Huwag mo siyang iiyakan dahil hindi mo deserve ang isang babaeng nagbebenta ng sarili. Hindi siya nagbenta ng sarili. Depensa nito sa dating girlfriend. Nagpakasal naman siya. Ganoon na rin yun. Tanabihan siya ni Sam. Tinapik sa tuhod. Huwag kang mag-alala. Hindi ko naman siya iniiyakan, di ba? Pero naglasing ka. Minsan lang yon, hindi na mauulit. Tapos bigla-bigla yumakap siya sa kapatid. Nagulat to dahil first time itong ginawa. First time niya ring isatinig ang pruweba ng damdamin niya sa kapatid. Mahal kita, kuya. Kahit hindi ko laging sinasabi, sana alam mong mahal kita. May kinig sa tinig ni Sam na magsalita. Kahit hindi kita nasasamahan sa mga school functions nyo na kailangan ng presence ko. Kahit pa. Kahit di mo ako napagtatapatan ng mga problema mo. Mula ngayon, magsasabi na rin ako sa'yo. Linawin nito ang buhok niyang naninikit sa basa niyang pisngi. Sige nga, simulan mo ngayon. Wala naman akong problema eh. Biglang protesta niya. Wala kang crush kay Daniel? Nanunokso ang ngiti nito. Nanlaki ang mata ni Angeli. Sinabi niya sa'yo? Hindi ah. Nahalata ko lang kasi blooming kang lagi pag siyang kausap mo. Sagot nito. O diba, crush ang tawag doon? Hindi. Love ang tawag ko ron. Kuya Sam? Unti-unting nawala ang kislap ng panunokso sa mga mata nito. Tapos ginulo ang buhok niya. Batang-bata ka pa.
14. Pwede na rin ma-in love. Katwiran ni Anjali habang sinusuklay-suklay ng daliri ang buhok na sinabog ng kapatid. Pero hindi ko yun problema, kaya wag mo ring problemahin. Kasi sabi naman ni Daniel kapag dalaga na ako at hindi nagbago ang nararamdaman ko para sa kanya, tsaka na siya maniligaw. Teka nga muna, nagtapat ka sa kaibigan ko? Nagbaba siya ng tingin. Cheap ba? I call it honesty. As long na isa-isa lang ang liligawan mo, ha? Wag mong pagsasabay-sabayan. Kuya naman eh. At for the first time in history nilang magkapatid, feeling ni Anjali noon lang talaga sila nagkalapit ng totoo. Isang closeness na may lalim at lantay na pagpapahalaga sa pusod ng inang nagsilbing buklod nila. Hindi niya akalaing si Daniel naman ang aalis pagkaraan ng ilang buwan. Kakauwi lang nito sa probinsya sa Davao at malapit na siyang magtapos sa 4th year nang sabihin nitong balita sa kanila. Ayos na ang papers ko. Inihintay ko na lang talaga yung pagbaba ng visa at ready to go na ako. Papers? Visa? Maang na nag-angat ng tingin si Anjali. That's good. Sabi ni Sam na kasara nilang kumakain ng hapunan. At least mas matututo ka roon dahil mas advanced ang computer technology nila. Yun nga rin ang habol ko eh, experience. Mag-a-abroad ka, Daniel? Kaswal itong tumango pero hindi tumitingin kay Anjali. Sayang nga eh, di siguro ako aabot sa graduation mo. Nawalan na siya ng ganang kumain. Sayang, paborito pa naman niyang ulam. Sinigang na baboy ni Daniel ang nagluto. Bigla nasa mood siyang maiyak. Pero hindi naman niya magawa sa harapan dalawa. Lalo't mukhang walang kaide-ideya ang mga ito. Sa sakit ay dinulot ng balitang yon sa dibdib niya. Siyempre, kahit 14 lang siya para 15, may pride na rin si Anjali. Yun ngang mahuli siyang umiiyak sa corning soap opera. Isang malaking kahihiyan. Ito pa kayang tumunog ang telepono. Bigla siyang tumayo na parang may spring sa pang-upo. Excuse me, sabi niya sabay na mapatingin ng mga kasalo sa mesa. Mahihintay akong call eh. Sige lang, pakiligpit na rin ang pinagkanan ko. Mamaya na lang ulit ako kakain kapag nagutom na ako. At mabilis na niyang iniwan ang dalawa. Kaya't di niya na nasaksihan ang makahulugang pagpapalitan ng mga ito na seryoso at makahulugang tingin. Mabuti na lang at para sa kanya talaga ang tawag. Si Eloisa na best friend niya at kaklase at nasa kabilang linya. Wala siyang tiyaga sa pakikipagtelebabad, pero sa pagkakataong yon, umabot sa 2 oras ang pakikipagkwentuhan niya kay Eloisa. Nang magbaba siya ng telepono, parang walang nangyaring tinudyo pa ni Daniel ang pamamaltos ng kanyang tenga. Na mga sumunod na araw, sinikap ni Angeling umakto ng normal, pero sadyang mahirap. Madalas nahuhuli niya ang sariling nagdanakaw ng sulyap kay Daniel kapag hindi ito nakatingin, na para bang minememorya niya ang bawat detalye sa mukha nito, sakaling di na nga sila magkita pa. Pero nang bumaba ang visa ng binata, at sabihin nitong aalis ito within 3 days, hindi na nakuhang magpanggap pa ni Anjali. Hindi na niya naikoble ang pananamlay sa mga sumunod pang araw, ang kawalang gana sa pagkain, ang pangitim ng gilid ng mga mata dahil sa matinding pag-iisip at hindi pagkakatulog. Bakit di ka pa magpahinga? Tanong ni Sam nang mababaan siyang umiinom pa ng gatas sa kusina. Madaling araw natin ihahatid si Daniel bukas sa airport. Hindi na lang ako sasama, kuya. Abay, bakit? Marulungkot lang ako eh. Matagal siyang tinitigan ni Sam pero nagyuko siya ng ulo. Naramdaman niya sa halip na nakita ang pag-upo ng kapatid sa silang katapat niya. Alam mo, Anjali, bata ka pa. Lilipas din yung nararamdaman mo para kay Daniel. Hindi siya kumibo. Aminado siyang bata pa siya pero yung lilipas ng damdamin, hindi siya kumbinsido. Kasi, patuloy ni Sam, siya ang tumayong kuya mo nung time na ako ang kailangan mo. Kaya ang feeling mo tuloy, iba ang feeling ko sa kanya sa feeling ko sa'yo. Putol niya sa sinasabi nito. Oo nga. Pero ang sinasabi ko sa'yo, bata ka pa, marami ka pang makikilala. Baka nga ilang buwan lang pag-alis si Daniel, magkaroon ka na agad ng boyfriend? Hindi mangyayari yon, kuya. Sabi mo lang yan ngayon. Pero sige, kung talagang kumbinsido ka na mahal mo siya, maniniwala ako. Pero alam mo, Anjali, hindi porket mahal natin isang tao, may karapatan na tayo mag-demand na mahalin din tayo nila in return. Alam niya yon, pero 'di ba, mahal din naman siya ni Daniel? Natigilan siya. Oo nga pala. Wala nga palang sinabi si Daniel na mahal din siya nito. Siya lang ang nag-assume nun. Ang sabi lang ni Daniel, hihintayin siya nitong magdalaga. At pag hindi pa rin nagbabagong feelings niya, saka siya liligawan. Mga salitang pakonsuelo di bobo. Konsolasyon na isang matanda sa isang paslit. Parang nanay na nagsasabi, bibigyan kita ng candy, pero kumain ka muna ng gulay.
Kaya ang sabi ni Anjali, hindi naman ako nagdedemanda. Oo nga, pero umaasa ka, sabi ni Sam. Wag sis, kasi anong malay mo? Baka makakita ng iba doon si Daniel biglang mag-asawa. Paano ka na? Ayaw niyang isipin. Hindi pa man parang sasabog ng dibdib niya. May ipapangako mo ba sa akin yon, Anjali? Napakurap siya. Alin? Na hindi ka aasa? Sige. Kibit balikat niya kahit alam niyang imposible. Alam niyang hindi totoong naniniwala ang kapatid at si Daniel mismo. Pero talagang helplessly in love siya sa binata at siguro panahon na magagamit niyang ebidensya na kahit ang edad 14 puso'y marunong ding manindigan. Sumama rin si Anjali sa paghatid kay Daniel sa airport. Kasama nilang mommy osang nito na lumuwas pa mula Davao para lang makihatid. Habang nasa sasakyan, hindi niya ito kinikibo. Sasagot lang siya pag kinakausap pero laging dead end. Hindi siya nag-initiate ng buhay na usapan. Tapos sa departure area, bigla silang iniwan ni Sam. Tangay nito ang ina ni Daniel. Ewan kung saan pupunta. Basta nakita na lang ni Anjali ang malalaking hakbang papalayo ng mga ito. Kuya! Nagpanik siya. Sandali! Pinigilan siya ni Daniel sa isang kamay. Napaigtad si Anjali sa pagkagulat at oo sa maliliting boltahe ng kuryente na biglang sumagitsit sa bawat tulo ng kanyang ugat. Bayaan mo sila, sabi ni Daniel. Binulungan ko talaga, naiwan muna tayong dalawa. Bakit? Nag-iwas siya ng tingin. Di niya magawang tumitig ng tuwid sa binata. Baka siya maiyak. Dahil may gusto akong sabihin. At siguro may gusto ka rin sabihin sa akin. Umiling siya. Wala akong sasabihin. Hindi pala totoong love mo ako. Hindi siya nakasagot. Pero dahil yun sa unti-unting nalukot ang mukha niya sa pag-iyak. Mabilis niyang pinahid ng daliri. Ang gilid ng mga mata. Pero ayaw tumigil sa pagbukal ang kanyang mga luha. O sige, hindi mo ako love? Narinig niyang sabi ni Daniel. Pero mamimiss mo ko, hindi ba? Siyempre. Lumunok. Mahal kita. Siya at hinamig ang sarili. Ako rin naman, may nararamdaman para sa'yo. Pumalya ng ilang tibok ang puso ni Anjali. Hindi makapaniwalang nagangat siya ng tingin sa binata. Totoo? Totoo kaya? Kaya nga ako lalayo kasi baka hindi na ako makapagpigil. Napakailaman kita. Alam mong ibig kong sabihin? Tumango siya kahit nahihiya. Iyon ang ayaw kong mangyari, patuloy ni Daniel. Kasi bata ka pa nga. Tsaka may pangarap ang kuya mo sa iyo na gusto mo ring tuparin, di ba? Siyempre, ayoko maging problema niyong magkapatid. Pero ayoko ding malayo ka. Kung hindi pa nagbabago ang feelings mo, after a few years siguro babalik ako. Hindi na ako magbabago. Parang batang tinaas pa niya ang kanang kamay para sumumpa. Pero may sinasabi pa si Daniel. At kung hindi pa rin nagbabago ang feelings ko, sino makapagsasabi kung magiging tayo? Nawala ang excitement sa mukha ni Anjali. Masakit marinig na hindi pa pala gayon kasigurado ang nararamdaman ni Daniel para sa kanya. Ito na ang mas matanda pa naman 9 na taon sa kanya. Pero kahit papaano may dapat pa rin siyang ipagpasalamat. At least kung aasa siya, katulad ng kinatatakot ng kuya niya, aasa siyang may pinangahawakang pag-asa kahit gahibla. Basta, huwag ka munang magpapaligaw ha? Nanonood Jonah ang ngiti ni Daniel. Hinding-hindi. Pangako. Mabilis na sagot ni Anjali. Susulat ka lagi? Hindi ako masipag magsulat, pero tatawag-tawagan kita sa phone. Tsaka ikaw rin, tatawag ka sa akin kahit collect. Di ba mahal? Ano? Dollars naman ang saswelduhin ko ron. Inagkansya ni Daniel sa mga labi. Maiksi lang subalit malalim at sapat na yun para pansamantalang mapahinto sa tibok ng puso ni Anjali. Ang kanyang first kiss. Her very first kiss. That was nice. Nauutal humihingal na sabi niya nang bitawan siya ni Daniel. Kung mahilig ka sa earthquake, then yes, it was nice. Tawa ni Daniel. Napangiti si Anjali. Ganoon katinding epekto niya sa binata. Kung nagkataon pa lang dito naaalis, maaari pa niya itong pikutin. Hanggang kailan ka sa Amerika? Pagliliko niya sa usapan. At oo, sa pila ring takbo ng isip. 2 years ang contract ko, sagot ng lalaki. Pero, ewan, gusto kasi ni Ate Mila na petisyonin si na Mommy at Junjun para daw magkasama-sama na kami roon. Magpapa-change citizenship ka na rin? Narattle siya sa narinig.
Hindi ko rin sigurado eh. Pero ano man ang magiging desisyon ko, siguradong babalik pa rin ako rito. Bahagya na lang siyang nakadama ng relief. After 2 years? Ewan nga. By then, 16 ka pa lang kaya ayoko munang mangako. 2 beses akong nag-celebrate. Remember? Matured na ako para sa edad ko, Daniel. Intellectually, oo. Pero emotionally, paano? Mahal kita. Sabihin mo ulit yan sa muling pagkikita natin. At maniniwala talaga ako na hindi yan infatuated lang. Gusto niya nang magprotesta. Parang hindi kasi siya makakapayag na umalis si Daniel. May alinlangan sa damdamin niya. Pero, naghalik na sina Sam at Mommy Osang para magagawa rin ng kani-kanyang pamamaalam. Parang may mutual consent na dumistansya na sila ng binata sa isa't isa. Sa bahagi ni Anjali, ayaw niya na makahalata si Sam sa namagitang kasunduan, kung kasunduan ngang matatawag iyon sa pagitan nila ng binata. Dahil sa kabila ng kanyang pagka-optimistic, realistic pa rin siya para kilalanin ang posibilidad na walang permanente sa mundong ito kung hindi pagbabago kay Daniel. Iban siguro sa damdamin niya dahil kahit sa gulang niyang 14, sigurado si Anjali na once lang siyang magmamahal. And that once will last for a lifetime. Malungkot na ibinaba ni Anjali ang telepono. Kakatapos na nilang mag-usap ni Daniel sa loob ng halos 30 minuto. Pero katulad ng mga nauna nilang pagtatawanan, ang usapan nila, general ang topic, tungkol sa studies niya, sa pag-a-adjust nito sa climate ng Los Angeles, sa bago nitong trabaho at coworkers. Pero yung hinihintay niyang marinig, wala, ni hindi man lang sinabing na miss niya. At umiral ang pride ni Anjali. Kaya yung laksang I love you, Daniel na pinapractice niya sa harap na naka-frame na larawan nito gabi-gabi, hindi niya natuloy sambitin kahit minsan. Ang konsolasyon na lamang niya, at least mukhang totoong excited naman si Daniel tuwing nakikipag-usap sa kanya. Ang totoo, kung hindi pa siya magpapaalam dahil nag-aalala siya sa laki ng bill na babayaran nito, dahil ito ang palaging tumatawag at nahiya siyang magpa-collect, hindi pa sana nito tatapusin ang kwentuhan nila. Anjali! Malalakas na ang katok ni Tita Laleng sa pinto. Ano ba? Bababain mo ba yung bisita mo o papauwiin ko na? Pauwiin nyo na. Padabog niyang sagot. Di na muling humingi ng permisong matanda. Pinihit na nito ang doorknob ng pinto at pumasok ng silid. Matandang dalaga si Tita Laleng, pinsang malayo ng kanyang ina. Inimbitahan to ni Sam na pumisa na lang sa kanila nang mabalitaan nilang nag-retire na ito sa pagiging elementary teacher. Mabilis naman pumayag si Tita Laleng dahil nalulungkot din to sa pamumuhay ng mag-isa. Ito na ngayon ang umuuko pa sa dating silid ni Anjali. Samantalang ang dalaga, lumipat na sa master's bedroom dahil kailangan niya ng mas malaking space para sa mga abubot na na-accumulate through the years. At syempre, ayaw lang aminin ni Anjali kay Sam pero gusto niya sa master's matulog dahil si Daniel ang huling okupante noon. At nagbibigay iyon sa kanya ng pakiramdam na kasama niya lang si Daniel kahit pamat kalahati ng mundong nakapagitan sa kanila. Mula kasi nang umalis to, hindi na kumuha ng border ang kuya niya. Hindi na nga kasi kailangan dahil labis pa sa pangangailangan nila ang kinikita nito ngayon. Masama bang pakiramdam mo? Naranan tumuon si Tita Laleng sa antigo niyang tukador. Hindi ho. Lalo niyang tinaas ang hawak na libro. Halos itakip sa mukha. Wala lang ako sa mood magpabola.